Sa totoo lang, yan din ang nag-cause talaga ng lalong pagbagsak ni PBBM. Di ba palaging reason niya, magmi-meeting po sila. Ay, kakausapin ko po ang Pangulo. Ay, wala pa po akong idea. Hindi pa po namin napag-usapan. Hindi pa po kami nakapag-usap. Ganun eh. Paulit-ulit yung ano niya eh. Pero Cathy, mahirap ang trabaho niya kasi kunyari ikaw si Claire. Ang hirap ko yung depensa. Ang hirap, 'di ba? Oo. Sa totoo lang na nasa PCOO kami, Yeah. mahirap lang siya kasi meron din kaming sariling build. Yeah. Ang nirebuild talaga namin yung government communications kasi yung minana namin kay Pinoy, naka monoblock na chair, analog, no? So, Yeah. So, nagsarili kami, pero kasi presidential communication. So, Yeah. yung programs ng president, di ba? At saka yung para sa akin, para makilala siya gusto ko mahal ng Pilipino si Digong, no? Paano mo siya mamamahal kung hindi mo siya kilala? Paano nila Correct. makikilala kung hindi mo pinapakita kung sino siya at pinaparinig, di ba? So, madaling ibenta si Digong. Sobrang Yeah. dali ng trabaho namin. Pero may gagawin kami, kailangan pakita namin, kailangan etc., di ba? Pero ito mahirap. Mahirap trabaho ni Claire kasi is very na Christian, 'di ba? So ano ba yung Good Friday? Ano ba nangyari sa Good Friday? Kasi matagal na ako umalis sa Catholic Oo. Church. Matagal na. Well, So Yeah, go ahead. ano yung Good Friday? Kasi yung pag-uusapan natin ngayon, yung Pilipinas, yung dinadaanan ng Pilipinas na kina-compare natin sa Holy Week, no? Itong mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. So, Cathy, ano ba yung Good Friday para sa mga katulad ko na nakalimutan na namin? Oo. Okay, yung Good Friday kasi, yun yung huling sandali ni Jesus. Ang weird, 'di ba? Kasi they call it Good Friday, pero ito yung Pero bad. ito yung time na dito niya sinabi yung pagkainom niya ng alak, nasa verse yan eh. Ano ba to? John, if I'm not mistaken, John 19:30. Nung naganap na iniyuko niya ang kanyang ulo, nalagot ang kanyang hininga. Di ba ganun yon? Parang sinabi niya, ito na yon. Ito na yung naganap na. Yun ang pagkakaintindi ko I'm trying to translate it in Tagalog. Ang kahalagahan ng Good Friday is ito yung sinakripisyo ni Jesus Christ, basically ni Father God, ni Lord, ang kanyang anak na si Jesucristo, si Jesus Christ, sinakripisyo niya ang buhay niya para ma-save tayo sa ating mga kasalanan. Kaya even though we call it Good Friday because we are saved, because sinakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay for us to save us from our sin. Ganun yon. Yeah, and Good Friday was when he was crucified. Right? Yes. At dun siya namatay. Yung ganon siya, diba? So, parang for me, gusto ko kasi yung story. Kasi if you don't know yet, no, the Christian story of death and then resurrection, yung redemption, gusto ko yan. Tsaka kasi umuulit yan all over, across cultures, yung theme na yan na kailangan mamatay bago mabuhay. Diba? Yes. So, yung pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon. Same. Yan. Same. Diba, Cathy? No? Yes, same. Kasi nasa, rin yun, sa Isaiah chapter 53 verse 5 din yun. Yung dahil sa atin, kaya siya nasugatan. Dahil sa atin, dahil sa atin, kaya siya namatay. Dahil sa atin, nagsakripisyo siya. So, what happening sa bansa natin right now is ang bansa natin ay nalulugmok sa utang, sa kahirapan, ang mamamayang Pilipino ay nahihirapan. Basically, alam mo, when you try to think about it, maihahambing natin ang nangyayari sa ating bansa, sa Biblia, na nangyayari kay Jesucristo. Yeah. Kailangan natin, Filipinos are very warm and compassionate eh. Mas madalas kasi, we are forgiving eh. Mas madalas na kailangan nating ma-experience na masaktan. Parang love life, di ba? Kailangan mo munang masaktan. And mahilig tayo dun sa ebidensya, resibo and all. So, ang ginawa sa atin ng Panginoon, I think talagang will niya naman talaga to. We need to experience it for us to see what's really happening in our country. And kahit na anong pagtatakip pa na gawin ng iba, na kademonyohan sa kanilang ginagawang kademonyohan,
hindi na nila matatakpan kasi sila mismo nagkakamali. Sila yung gumagawa ng kapalpakan. Yeah. So imagine that, the country is suffering right now, but as always, in every suffering, there's always, di ba, a light in the end of the tunnel. Ano yung ganun? Mm-mm. Also the Holy Week story, no? This story of crucifixion, death, it's Sacrifice. also replete with betrayals, di ba? Jesus was betrayed by his closest friends. Yes. No? Si Judas, even Peter denied him, right? Yeah. And I see this happening. I'm not saying, hindi ko hinahalin tulad. No? Actually, hinahalin tulad ko si PRRD kay Jesus, no? Yung sa dinadaanan nila dalawa. Of course, yung even the entire country, the Filipino people, the betrayals, di ba? Hindi ko akalain na ganito pala ka magnanakaw, no? Yeah. Kasi yung pagboto natin kay Bongbong Marcos, isang malaking pagtitiwala yung binigay natin sa kanya. Ipinagkatiwala natin ang mga buhay natin, mga buhay ng mga anak natin. Ipinagkatiwala sa kanya ang kayamanan ng Pilipino, pinaghirapan ng Pilipino. Bawat sentimo na pinaghirapan, meron siyang poder doon, meron siyang kapangyarihan na gawin kung ano yung dapat. Pero ang ginawa niya, yung hindi dapat. Diba? So, grabe yung betrayal of public trust ni Bongbong Marcos. Yes. So, itong dinadaanan. At saka, I don't know, I really feel a lot of times that the Filipino people is being crucified. Yung sinabi nga ni Cora Guidote, diba, na yung sa BSP that ang government scammers talaga itong mga ito. Yan ang ginawa na ng she could not think of one agency in government na hindi kasama sa conspiracy na ito na magnakaw sa Pilipino, di ba? Yeah. So, yeah. Go ahead, Kat. Talagang nagsama-sama sila eh. Pero alam mo, Doc Lorraine, nakatalata din sa sa awit chapter 27 verse 4, nasabi ng Panginoon ay umasa ka sa Panginoon, magpakatatag at magpakatapang tayo, 'di ba? At para magtiwala tayo sa Kanya kasi ang mga bagay-bagay sa mundo, tayo'y katawang tao lang, 'di ba? So, sabi ko nga kanina, talagang kailangan nating maranasan 'to, pero para maranasan natin to at makita natin ang katotohanan and tayo na mismo ang maghusga at magbigay ng desisyon kung ano yung dapat nating gawin ngayon para sa ating bansa. And ang nakakaya, I'm very disappointed talaga. You know, sabi ko nga di ba, yung mga leaders na nakaupo, karamihan dyan, lalo yung secretaries natin, department secretaries natin, mayayaman sila eh. Pero parang, di ba dapat I believe before, di ba may thinking tayo na hindi na yung magnanakaw or anything kasi mayaman na sila. Yung pala mas malala when you try to think about it. Kasi because mayaman na sila, yung million normal. So they don't want millions, they want billions and trillions, di ba? Pinakamalaking mga magnanakaw ang mga mayayaman. In the whole world, it is like that. I've also experienced in my personal life that the most generous are the poorest. Oh, yes. Tumatakbo kasi ako sa village, no? Tumatakbo ako. Tapos lumalabas ako. Tapos, kasi yung village na katabi namin, yung katabi ng village namin, meron doon squatters area slums, pero inaalagaan ko yung area na yon. Punta ako doon. Alam mo, pag tumakbo ako doon, magyayaya silang kumain ng breakfast na isang itlog na talagang out of the and I can use their CR. But if I run in my village where nakatira mga senators, mga ganyan, you think you can knock and say, can I use your CR? You cannot. Because magdududa sila sa'yo. Magnanakaw ito. Kasi siguro magnanakaw din sila. Sa tingin nila lahat magnanakaw. Diba? So really, no, the biggest thieves right now are mga mayayaman, even in the whole world, no? Exactly. Yung 1%er, yan yung mga kriminal. Yan yung mga kriminal talaga at organized crime ang mga yan, no? Mga elitistang yan. Yeah. Takot silang mahirapan eh, 'di ba? If they can get more and then lifestyle itself, 'di ba? Ang sarap ng buhay nila. So, they don't wanna ayun lang, baga sa nakahiga ka na sa kama, ba't ka ihiga sa papag, 'di ba? If they can
kung pwede lang magkaroon sila ng floating bed, 'di ba? Or flying bed. I also think Cathy na marami akong kaibigan na mayaman, mababait naman no. Oo. Yung hindi yung kayamanan yung problema pag gumawa na sila ng altar sa pera at sa kapangyarihan. Sinasamba. Sinasamba na nila yan at yan na yung meaning ng buhay nila. Nakikita ko wala na silang kaluluwa, nako-corrupt yung soul Yes. nila. At tingin ko, no, I don't know if it's parang built-in yung punishment na hindi na nila nararamdaman yung simple pleasures in life. Wala na. So it has to Wala. get wilder and wilder and wilder, and they are so cut off from themselves and their souls. They lose their souls, in other Pero, words. tama ka naman dyan, no, Doc Lorraine. Talaga namang may mga mayayaman din na mababait. Yeah, yes. Kasi alam mo, those are the people, those type of people madami. kasi God-fearing yun. Alam mo yun talagang mas priority. Kasi if you are so blessed and your life is self-centered, yung centered mo, ang gitna ng buhay mo is si God. Even sa pagiging asawa, hindi walang titibag eh. Magta-try ang demonyo paulit-ulit kasi nga 'di ba kapag mataas ang faith mo, talagang yung tukso and everything, lalapit ang demonyo sa iyo or kukuyugin ka, 'di ba? Pag magandang intention mo, which is again, it's not us being trying to compare PRRD, but sabi ko nga 'di ba? Parang sino man ang hindi makasalanan dyan, you cast the first stone. Batuhin nyo si PRRD. Pero tingnan nyo, whether, sinong pipiliin nyo? Yung mamatay or makulong? Yung mga ba nag-addict at saka mga drug lords na salot ng lipunan? O yung totoong biktima ng mga ordinaryong Pilipino or mamamayan na bata, matanda, babae, lalaki na pinaperwisyo, nanay, tatay, pinapatay, 'di ba? Ginagahasa. Talagang nagiging salot ng community natin eh. So ako, I will not apologize. I'm a born-again Christian. Sabihin nila, it's against the Bible for you to kill. It's in the Bible also, di ba? Parang si Saint Bible, pinabalik-balik ko tayo si Saint Michael Archangel, paulit-ulit yan. Pag si Saint Michael Archangel, nakakita siya ng demonyo, wala yung forgiving, hindi niya yung pag-explainin. Papatay lang niya. No explain. Kasi, alam mo, you choose to be the devil eh. Yeah. You choose that path. So bakit kita bibigyan ng ng chance na bubulahin mo ko? Natanda siguro yung magpo-forgive ka na talagang parang ngayon, yung nangyari sa atin, yung mga magnanakaw dyan, mamili kayo. 'Di ba? Gusto nyo ba hanggang 2 years from now, tapos na yan? Kasi kahit sinong uupo dyan, talagang may i-crucify. Same. So lahat ng kasabwat dyan, talagang may madadali. So would you rather choose to be the witness na ginamit na, pwede yung sabihin wala kaming choice, nakisama kami, natakot kami kasi sobrang grabe yung pambubuli sa amin, di ba? Or you stay there hanggang sa 2028, lahat kayo mapapalitan sa posisyon kasi nakita ng mamamayang Pilipino na wala kayong ginawa. Na nalulugmok na tayo. Sunod-sunod Doc Lorraine, napansin mo, para sobrang malas ever since umupo sila. Wala talagang mabuting nangyari sa bansa natin. Alam ko maraming ko kontra, pero sabihin nyo sa akin kung hindi totoo, di ba? Di ba? Akalain mo, kontra? di ba? Kaya nga, hindi lang yon. Parang, eto saan ka? Akalain mo bang magigera ang Iran tsaka ang Amerika? In the middle of na inaaway ng bansa nila Tariela, ang China? Yeah. O bigla lang itong sumabog lahat? O ngayon, anong masasabi na niya? Wala siyang sinasabi. Magsalita siya. Di ba, yabang-yabang natin di ba? So yung sinasabi ko, Diyos mismo gumagalaw. Oo, pero alam mo, Cathy, yung issue na yan, yung Iran-US war. Yeah. Kita mo, fragmented talaga ang gobyerno. Kasi iba yung sinasabi ni Bangag, iba yung sinasabi ng AFP. Sa AFP, ang sinasabi niya, hindi sincere ang China. 'Di ba? Yung suspicious siya sa China. Pero si BBM, ang sinasabi niya reset ng relasyon. Ibig sabihin kasi nagbe-beg na tayo for oil 'di ba? So yung makikita mo yung leadership ni BBM napaka-weak na the people under him, sige po, kinokontra siya.
Hindi siya nirerespeto. Kasi nung panahon ni PRRD, ang pwede lang magsalita dyan, siya lang. Pagdating sa China, siya lang. Hindi siya pwedeng, at saka orders niya yon, hindi pwedeng ibang magsasalita. At saka pag ano yung sinabi niya, lahat kami, we toe the line, di ba? Yun ang very strong na leadership. So, Yeah. ang away-away, enemies to none, di ba? Friends to all, enemies to. So, ngayon, nakita na nila ngayon, yung pragmatic value ng independent foreign policy ni PRRD na napaka-genyo. Henyo talaga yung independent foreign policy. Ito, nakipag-away sa China, di ba? Kati-kati, teka muna, may papakita ako sa yung video. O, sige. Ito yung, this is in relation to the maletas, no? Okay. This is from the page of Attorney Levy Bagilod and Baligod. Baligod, sorry, Baligod. Yeah, sorry. it's okay. Ayan. Oh. Makikita mo paano nila bilangin. Mm. Ganyan lang, oh. Grabe, no? Ganyan lang. Iba din eh. Ang laman niyan, mga 56 million each. Oo, depende sa size eh, di ba? Yeah. You know, eto, katulad nito, hindi na lang ito pwedeng masabing AI kasi hindi siya flawless. Second, live video siya. Oo. Parang, di ba? Katulad nung merong draw nag-metadata siya. Paano ka mag-metadata wala si original copy? Napaka-stupid nun, di ba? Ang pinag-uusapan mo yung vlogger, 'di ba si Oh, si One Blue na ba yun? O One Luna Vlog ba yun? Whatever. na sinabi niya, ano yung sinabi niya? Sinabi niya na yung kay Attorney Levy Yung Bagilod, photos from yeah. pina-analysis daw niya. Oo. Look at this, oh. 'Di ba? Paano mo gagawin 'yun na wala sa yung original copy? Eh parang eto, like yung airplane na 'yan, 'di ba? 'Yun yung sinabi niya. Napaka-peke. Alam mo, bago kayo magagaganyan, baka malay nyo, hindi nyo alam, napa-forensics na yan sa abroad lahat. Tapos bumulaga sa inyo yan. 'Di ba? Hindi, kasi Masampal kayo. i-klaro natin. Ang sinasabi, ang criticism doon is that pinameta-analysis daw niya. And then it was a fake. But you're saying, and the experts are saying, you cannot have a meta-analysis without The original. with you, 'di ba? So he's lying, itong mga bayaran Yes. He's even hiding, she or he is even, or them, they're Yeah. even hiding behind a blog, 'di ba? Wala yung mukha Yes. nila at pangalan nila. Oo. So, and billions are being spent, maybe even trillions, Yes. para magpamudmud sa media, 'di ba? Exactly. Including vloggers, no? Oh, hindi, tsaka ibang level din, no? Ako talaga, parang even yung mga mainstream media, yung mga Yeah. sikat, how can you do that na parang wala kayong ginagawa? Parang ang bababaw minsan ng mga pinopost nilang mga issues. Alam mo yon, yung sobrang hinipe, yung simple, perfect example, hinahype mo yung Kamuning Bridge. In the middle of eto, naglalabasan tong mga katiwalian, nakawan, yung Brave 18. 'Di ba? Ang ginagawa nila talaga, alam mo, ang style nila kasi, less talk, less mistake. 'Di ba? Yun ang style nila. Pero the more ka kasing ganun, the more kang guilty. The more, yung isang example din, yung pagsabi niya, yung pag-iwas din ni BBM at saka ng kanyang asawa at anak na magpa-hair follicle test, di ba? Hindi sila kumikibo dun. Kasi kung ako yun, kung leader ako, I'm not guilty of anything for the peace of mind of my fellow Filipino sa mga pinagsisilbihan ko bilang presidente. Magpapa-hair follicle test ako. Wala silang ginawa, di ba? I don't really care. Kasi totoo yun, di ba? Anong makikita mo dun? Ayun. Kati, nakakasama mo sila, 'di ba? Nakita mo siya, 'di ba, na nag-cocaine sila. Kasama din si Lisa Marcos. Oh, siya talaga yung malakas, di ba? Then, tsaka sabi ko nga, alam mo, yung mga yan, kaya pansinin mo, yung mga tinalaga nila dyan na tao, karamihan dyan, kajaming nila. So, wag na kayong lumayo. And kapag dinibank nila or nirebat nila ako, ang hamon ko lang sa kanila, hair follicle test but not in the Philippines, let's all go to Singapore. Tapos dapat, habang kinukuhanan ka ng buhok or anything, live video yun. Mamaya dayain mo, ibang buhok pa bigay mo eh, di ba? Dapat may both side, may testigo. Yeah, Ayun. very, very worrisome yun, Kathy, no, that you're saying that cabinet secretaries are also into drugs, di ba? Yes.
'Di ba, I asked you the other day, Mm. bakit si Chu Laurel wala naman ngiwi-ngiwi, 'di ba? Di naman ngiwi-ngiwi, 'di ba? Because we want him to take a drug for Secretary Chu Laurel. Is it Yeah. true that you take cocaine, 'di ba? That Mm. you're and then you said that kasi marunong siya, hindi siya yung araw-araw or ganyan. Yeah, kasi ganun ang mga user eh. Meron yung ano may tinatawag dyan na cocaine jaw, di ba? Kapag Yeah. sobra ka na everyday mo ginagawa, talaga grind. Hindi to oh. Yeah. Yung iba yung TMJ, iba yung grinding ng ano eh, cocaine jaw talaga eh. Tapos yung isa pa, yung iba naman gumagamit pero hindi sila everyday. So they know how to handle it. Kaya yung iba hindi rin pumapayat. Kasi papayat kapag sobrang hardcore ka eh. Yung iba na-immune sa drugs. Yung iba kaya hindi pumapayat kasi marunong. Like, for pag nagtitake ka kasi you don't eat, 'di ba? Ng drugs. Tapos ang gagawin lang may downer siya. It's either magmomogs ba 'yon or magmamarijuana. So para antukin, gutumin, para grabe, they know how to do it eh. So ako, yan ang sinasabi ko pala, tingnan yung mabuti. Tsaka pansinin niyo yung mga yan, bad breath, talagang grabe magpawis. Ganun yan, kitang-kita mo yan. Yun. So, iba talaga yung nangyayari sa Pilipinas, di ba? Wait. Question, Kathy. Ano, maaari ba yon sa pagkakakilala mo? Kasi you were part of that, that culture, di ba? You're part of that crowd for a very long time, di ba? Because of Tony Boy, Froirendo, di ba? Na close friend, na inner ni Bongbong Marcos, di ba? So, Yeah. pagka ganun ba, kunyari, nagyayaya talaga sila? Yeah. So, hindi. Yung concern ko kasi, Yeah. ang PSG ba? Ginaganyan na nila? Ito bang si Browner ay jamming na din? Ito bang si Claire Castro kaya ganyan magsalita? Lukaret na lukaret? Ganyan? Yun yung concern ko. Actually, wala akong pakialam sa mga yan. Wala akong pakialam talaga personal life. I don't really give a shit. Pero, Yeah. when it comes to the country, hindi ka pwede mag-drugs Hindi. dyan pag habang Hindi. nandyan ka, no? So, that was my question. My question is, nangyari yung sa circle na yan, kasi I've never taken drugs eh. Never. So, I don't know kung ano yung, sige nung college, nag-try ako marijuana, ganyan. Yeah. Pero hindi lang ako. So, yung question ko, yung circle ba na yan, ano ba sila? Nagyayayaya ba yan? Yung mga yan? Because, I'm asking this because, napaka-strange ng behavior nila. Yung mga pinagsasabi ni Claire Castro, ano yan, di ba? So, Oo. nagtataka ako, jumajaming na ba itong mga ito? Di ba? Yan katulad si Garin, jumajaming ba yan? Di ba? Alam mo, hindi ako magtataka. Possible yan. Kasi they will not surround yung sarili nila with people that they don't trust. Ganon? May ugali silang ganun lahat na, So, hindi pwede. May Trust means dapat jumajaming ka with us? Oo, makikisama ka. Kasi iba rin sila eh. Kaya ako, alam mo, na-realize ko nga na kaya hindi niya ako, yung ex ko, kaya hindi niya ako masyadong pinasasama. Kasi, nung na-meet ko naman talaga siya, hindi ko talaga alam na gumagamit siya. So, yun, makukuhuli mo eh, di ba? Kasi hardcore nga, di ba? Mga hardcore sila. And, they do it in the house, they do it sa mga club na pinupuntahan nila, publicly Alam mo yon. Kasi part owner din yung iba ng clubs. Natotolerate yon. So, imagine mo, even in a club na sikat, may mga bata doon. If they see you, sikat kang tao, mayaman ka, you're doing it publicly, magiging normal sa paningin ng mga kabataan. You're not a good example of this country, di ba? Yun yung sinasabi ko, di ba? Ang sa akin, after everything, ang pinaka-bobong tao sa akin is yung mayaman ka na, nakapag-aral ka sa magandang eskwelahan, pero nagdodroga ka pa rin. Ang malala, ang tanda mo na nagdodroga ka pa rin. Di ba? Sagwa mo. Di ba? Ang pangit eh. Yeah, totoo yun. Totoo yun, Doc. Kasi, imagine mo yan, tingnan mo. Iba ang sinasabi ni Claire Castro, minsan sa sasabihin ni BBM. Hindi sila nagtutugma. Everybody, di ba? Iba-iba, kanya-kanya sila. They have so much ego. Tapos, si Claire, kaya bumababa daw ang trust rating ni BBM dahil daw sa mga fake news peddler at saka trolls. Sino mo may budget? Di ba PCO 2.8 billion? Di ba? Kayo may budget. So, meaning, Ano yung punto mo? Ano yung punto mo? Nagda-drugs din si jumajaming din si may possibility eh. The only way na madebunk nila tayo and all. Again, you go to Singapore, make a live test na may mga witness on the side ng mga nakikritiko
at sa side nyo. Naka-witness habang ginagawa niyo yung mga test. 'Di ba? Pag The ikaw only ay, way. pero pag ikaw ay inosente, call! Oh, Sure! 'di ba? Di ba? Exactly, 'di Pero ba? kapag ikaw ay drugista, putya, hindi mo gagawin yan. At saka napanood mo ba yung sinabi ni Kong Mike Defensor na yung sa Yeah. PN, 'di ba pag nagda-drug test ka, binaba ang level nung drug Yeah. test. So, Hindi kasi ikwento mo yon, ikwento mo from the start, yung mga workers niya. yes, Ikwento mo, oo. di ba? Oo. Nung una, Ikaw na, Doc, ikaw na. yung tiny PRRD, Yeah. dalawa or tatlo lang ang nag-positive. Oo. Siyempre, wala na sila. Hindi sila pwede. Hindi sila pwede kasi nag-positive ka sa drugs, di ba? Tapos, ito ngayon, pinatest nila yung mga trabahante nila, about 100 of them. 20 plus ang nag-positive ba? Oo, no, 20, oo, plus. Tapos, nalaman pa na dahil yan ang pangulo na yan, yung threshold, binabaan pa nila. No, yung definition nila ng positive, inakyatan nila. Correct. So that mas mahirap mag-positive. So, Oo. ibig sabihin, kahit na nagdroga ka na at positive ka, pwede ka pa ding mag-negative. Yan ang kalokohan. Ito yung sinasabi natin, no, na having a leader like that, no, is destroying our country on so many levels. Talagang winawasak tayo ng mga yun. So, dapat mag-resign na yan. Kati, so yung question ko ito ngayon, ha, kasi nga you were part of that group, ano yung outstanding na characteristics nila? Parang God. Like, ako, palagi ako sinasabihan na, nako, huwag kang makikipagkaibigan yan. They want, kasi may clannish sila eh. May sarili lang silang grupo. No, pinapansin nila yung iba, may kabaitan sila, pero more on yung pagiging mata pobre talaga nandyan na, nako, kakaibiganin ka lang yan kasi gagamitin ka lang dahil may pera. So question, kasi ito yung tingin ko kay Claire eh. Parang si Diwata yan eh. Siya na yung Diwata. Kaya kilig na kilig siya dahil pinapansin siya ni Lisa Marcos. Di ba? Kilig na kilig siya. Pero hindi niya alam na ginagamit lang siya. Oo naman. Sa mata ni Lisa Marcos, hindi kayo magkaibigan, Claire. Hindi kayo magka-level. Hindi kayo magka-level at shy ka sa kanya. Correct. Di ba? So, Correct. yung nalaman ko kasi, no, may nagkwento sa akin na reliable source, na yung mga damit na pinagsusuot daw ni Claire, galing daw yan kay Lisa, na may binibigyan siya. Diyos ka, papangit kaya ng mga damit niya. Correct. Kung sa bagay si Lisa Marcos din naman, hindi naman maganda yung mga damit. Hindi, ako sa totoo lang, yung una, yung image consultant kasi ako eh. The way I read it, yung mga first time na lumabas si Auntie Claire, sobrang papansin yung mga outfit niya na outrageous talaga. Na talagang gusto niya makita, mapansin talaga siya ng tao. It's a strategy na, okay, para tingnan natin. Even though, kasi even na nabibwis sa kanya yung tao, tapos pero gano'n yung outfit niya, pinipintasan siya, nagkakaroon siya ng views, di ba? Pero yun nga, sa totoo lang, yan din ang nag-cause talaga ng lalong pagbagsak ni PBBM. Di ba palaging reason niya, magmi-meeting po sila. Ay, kakausapin ko po ang Pangulo. Ay, wala pa po akong idea, hindi pa po namin napag-usapan. Hindi pa po kami nakapag-usap. Ganun eh, paulit-ulit yung ano niya eh. Pero Cathy, mahirap ang trabaho niya kasi kunyari ikaw si Claire. Ang hirap ko yung depensa. Ang hirap, 'di ba? Oo. Sa totoo lang na nasa PCOO kami. Yeah. Mahirap lang siya kasi meron din kaming sariling build. But ang nirebuild talaga namin yung government communications kasi yung minana namin kay Pinoy, naka monoblock na chair, analog, no? So nagsarili kami pero napakadali kasi presidential communication. So yung programs ng president, 'di ba? At saka yung para sa akin para makilala siya ng gusto ko mahal ng Pilipino si Digong, no? Paano mo siya mamamahal kung hindi mo siya kilala? Paano nila makikilala kung hindi mo pinapakita kung sino siya at pinaparinig, 'di ba? So madaling ibenta si Digong. Sobrang dali ng trabaho namin. Pero may gagawin kami, kailangan pakita namin, kailangan etc., 'di ba? Pero ito mahirap trabaho ni Claire. Am I correct? Kasi hindi well coordinated. Ang dami na actually fake na statement. Di ba? Alam mo, ang dami niyang mali. So, how can you rebut? In the first place, itong leader na ito,
hindi niya alam kung ano yung mandato niya. 'Di ba? Hindi naman siya nag-serve para, hindi naman siya nagtumakbo para mag-serve. Tapos yung nakita ko, yung mga nakapalibot sa kanya, lahat sila ganun, wildly incompetent. Well, Yeah. hindi nila alam ano ba ang mandato natin, 'di ba? Walang Correct. ganun. Kaya yung PCOO, nagulat naman ako para naging troll farm kasi nung time namin hindi siya ganyan, no? Talagang programs of the president and the executive, ganyan-ganyan, 'di ba? Correct. Ito si Claire, Diyos me, ano yun? Ano nangyari dito? 'Di ba? So in other words, ang hirap talaga nung trabaho din ni Claire, 'di ba? Correct. Oh, mahirap talaga kasi hindi siya ano hindi madali yung posisyon niya na wala siyang 100% na power to know what's really happening. So kaya ang dami niyang palpak na sinasabi. Kaya talagang tibay ng pagbumuka na lang, tigas ng muka at saka lakasan na lang sa loob ng kanyang buhunan 'Di ba? Ano, parang wala ka ng respeto sa sarili mo nun. Wala na. Pero ako, alam mo, Doc Lorraine, balik tayo dun sa, sa usaping Biyernes Santo, no? Kasi meron ding verse sa Bible. Gusto kitang tanongin dito kasi I know you're a very, very tough woman na kapag ayaw mo talaga. Pareho tayo may ganun Right now, nagkakaroon ako ng spiritual warfare with this verse in the Bible. Yung sa Luke chapter 23 verse 34. Nakasulat doon in Tagalog. Sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, right now, yung spiritual warfare ko is, okay, di ba? Sabi na, patawarin mo ang mga taong nagkakasala. Pero again, babalik ako. Paano mo papatawarin mga taong nagkakasala kung hindi nila aaminin ang kasalanan nila? Di ba? So, yun yung yun yung question. Ikaw, anong stand mo with that? Maraming tao ang may kasalanan sa akin mula nung bata ako. Oh, di ba? Ang natutunan ko, ang totoong pagpapatawad, hindi mo kailangan ang sorry nila. Yeah. On your own, kaya mo na. Kasi naintindihan mo na parang naintindihan, Yeah. mas malalim ang intindi na hinihingi sa'yo para totoo yung kapatawaran mo. 'Di ba? So, sa totoo lang, si Bongbong Marcos, naawang-awa ako dyan. He is, to me, in my eyes, the poorest person that I ever known. Totoo, sinabi mo yan before di ba? Salat na salat siya. Kasi kunyari, ako yung asawa ko ganyan, sabihin ko, stop na. Stop, let's rest. Ibig sabihin, mahal ko siya. Ibig sabihin, Correct. mahal ko siya na. Correct. Pero wala siyang ganun. Walang nagmamahal sa kanya. No? Wala. Siguro si Amy, mahal siya dahil sinabihan siya no? Correct. Siguro si Amy, in fairness to her, I've been very critical of her, pero in fairness to her, I see now, baka mukhang mahal niya yung kapatid niya. Pero nakita ko ngayon, si Bongbong walang-wala, no? I mean, Yeah. kung may nagmamahal dyan, tangina, lumalabas na yung uhog niya, Yeah. payat-payat na niya, di ba? Ang bantot-bantot na ng itsura niya, kung ano-ano na yung sinasabi niya, di ba, kumbaga dumadapa-dapa na siya, kung totoo kang kaibigan, kung totoong mahal mo siya, I will say to him, stop already, di ba? Ang problema, Ginagamit siya. Ginagamit siya ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Pero, yung pagkakaintindi ko sa kanya, kasi drug addict siya no? Yeah. A drug addict. Or, all of us, no? All of us. You cannot be any more connected to anybody than you are with yourself, di ba? Yeah. Yeah. Kaya tignan mo siya, hindi siya connected kahit kanino. Kasi kahit sa sarili niya, hindi siya connected. Yan ang pinaka-pathology ng drug addiction, di ba? Na wala kang connection sa sarili mo. So, to answer your question, Bongbong Marcos, on a certain level with me, I understand exactly because I have loved ones who were into drugs. And Yeah. it really broke my heart, no? So, naintindihan ko siya. When I criticize him pointedly, I criticize him as the leader of The our leader, country. yes. Bumaba ka na dyan. Sinisira mo ang Pilipinas, magnanakaw ka, drug addict ka, wala kang kakayanan. Honestly, for me, the way I see it, it is coming from a place of love. Kawawa itong taong ito. You remember, Kathy, yung si Joe Biden, yung nag-uugod-ugod na siya, tapos kung saan na siya naglalakad. Yeah. Ang galit ko nun kay Jill Biden kasi
asawa mo yan, dapat prinotektahan mo siya in public. Kasi True. ganun kami sa tatay ko eh. Yung tatay ko, nung nag-retire siya, he was a justice. So, Yeah. meron siyang, ah, meron siyang reputation in public, di ba? Pero nagkaroon siya ng severe dementia na para na siyang bata na dapat, so naging, na pwede siyang mapahiya. Kasi Yeah. gusto niya kumanta sa mga babae, hinaharanan niya. So kaming magkakapatid, nag-usap kami na pag lumabas si Pops, dapat may kasama siyang anak para may Nakabantay. tagasabi, no? May Oo. tagasabi pati na pasensya ka na, pwede bang ganyan-ganyan. So anyway, my Oo. point is, to answer your question, because I think that the Filipino people have been crucified by Bongbong Marcos and by this entire government, by the armed forces of the Philippines, by the Philippine National Police, and all those who have betrayed the Filipino people. Napakarami. Napakarami. Grabe yung betrayal. Para tayong ipinako sa krus. Pero, katulad ng sinabi mo, tatag. 'Di ba? Tatag lang tayo. At saka, yakapin natin ito kasi talagang dapat mangyari ito sa atin. Kasi, ang pagkakakilala ko sa Pilipino ngayon, lalo kasi nakatira ako dito, mga kulang na kulang tayo yung character natin as a people. Mga mukhang pera tayo, mga scammers, mga social climbers, Yeah. matapobre. Kasi dito, mga Hapon, hindi ganon, di ba? So, ang layo ng bansa nila na ang Bongbong Marcos presidency will never be, it's impossible in Japan. So, in other words, yung leaders natin, reflection natin kung sino tayo, di ba? So, Agree. bakit tayo nagkaroon ng ganyan? Kasi nga, tayo yung klaseng tao na ina-admire natin ang mga magnanakaw. Yeah. Pumunta lang si Abante sa slums na may dala siyang motorsiklo, i-admire. Imbes na dapat binabato natin yung mga putang nang yan. Diba? If we were the kind of... Tanggapin natin. Pag pumunta ulit sa kanila, tanggapin nyo, saka nyo batuhin. Nabigay na. Totoo. So, yun ang sagot ko sa iyo, Cathy. Yun ang nakakatawa. Ako kasi, yung spiritual warfare ko is about, yun nga, I can forgive people. Yeah. But I cannot, right now, my situation is, I'm talking about the situation also of our country, same with you, na how can you forgive them if they don't even ask forgiveness because of what they did, di ba? So, every day yan yung prayer ko na pag sinasabi, napaalala ko yung sarili ko, patawarin mo sila, di ba? Parang, kasi hindi nila alam yung ginagawa na. Pero kasi eto kasi, Doc, alam nila yung ginagawa nila. So, di ba, imagine that? So, they know what they're doing eh. They're know na ninagawa Cathy, may nila. tanong ako sa iyo. Yeah. May tanong ako sa iyo. Because you were very close to this group, 'di ba? And to 'di ba? So, to Tony Boy, 'di ba? You're very close. So, you know that in their world, tingin nila wala silang maling ginagawa. Tingin nila entitled sila. Yeah, una, tsaka, Tingin ni Anton Lagdameo, na akin yan kay OJC. Kung gusto ko, akin yan. Di ba? They feel entitled. Oo, Right? Because now they're in power. We're the ones in power. yeah. And yun nakakalungkot. Like, all this, I hope, no, hindi na nga hope, dapat gampanan ng men in uniform, like ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Marines, Philippine National Police, yung totoong, trabaho nila, which is protect the people and the country. Hindi yung, saan ka naman nakakita, na samdamakmak na ang nakawan na nangyayari at kitang-kita ng tao, yung mga taong nagnanakaw, and what do you call this, ilang tao na sangkot dito ay binanggit na mismo ng mga witness, pero ang focus pa rin nila pumunta dun sa KOJC na halugugin na ang pag-aari ng KOJC ay hindi naman nakaw. Bakit kayo hindi nyo i-raid ang mga bahay ng mga taong binanggit ng mga witness? Sure na sure ako, may mga cash kayo makukuha dyan. Kasi hindi naman yan, sa dami ng pera, hindi na yung hindi na yung madedeposit basta-basta. Or i-raid nyo, subaybayan ninyo, tiktikan nyo, yung mga kamag-anak, malalapit na kaibigan, kung anong lifestyle, di ba? Para totoong makatulong kayo sa bayan natin. Ang i-raid nyo, ang hulihin nyo, yung mga taong tunay na kasabwat sa pagnanakaw, hindi yung KOJC.
Walang kinalaman yung KOJC dito sa nakawan sa kaban ng bayan. Dapat yan ang focus ng mga men in uniform. Protektahan nyo. Remember, ang mga nasa KOJC, sila ay mamamayang Pilipinong hindi nagnakaw. So bakit nyo sila, papayag kayo na i-stress nyo sila, i-harass sila, i-bully sila. Kayo dapat ang nagpoprotekta sa mga Pilipino, di ba? Na hindi sangkot sa pagnanakaw. Di ba? Ayun, Doc Lorraine, doon ako nabubulshitan na huwag kayo papagamit. Kasi ang dapat pinagsisilbihan nyo, mamamayang Pilipino at bayan natin, hindi yung mga leader lang dyan. Leader yan because naitalaga sila dyan dahil sa boto rin ng Pilipino. Diba? Maling-mali yung ginagawa nyo. Hindi kayo natatakot sa Diyos. Kitang-kita, sabi ko nga, subukan nyo talagang gawin yan. I'm telling you, it will be the end of it. And you're going to harm innocent people. And these people we're human eh. Sometimes we need to defend yung kung ano yung atin. Lalo na pag alam nating nasa tama tayo. Ngayon, pag may mga nasaktan dyan sa KOJC, kagagawan nyo yan. Etong gobyernong ito may kagagawan. Ang DOJ, ang DILG, ang kapulisan, ang kasandaluhan, kayo ang magiging dahilan kung bakit may mga masasaktang ordinaryong Pilipino. Kasi itong mga taong to sa KOJC, hindi to magnanakaw. So tanggalin nyo yan, tigilan nyo yan, tama na yan. Bumalik kayo sa tunay na mga nagnanakaw. Imbestigahan nyo at puntahan nyo yung mga bahay o property ng mga nasangkot sa pagnanakaw nang makabawi kayo at mabawi natin ang perang ninakaw sa bayan. Yun doon nagagalit talaga ako Doc Lorena. Why are you harassing these people na walang ginagawa sa inyo? It's not because I'm nag-host ako sa SMNI and all. Hindi ako bayad ng SMNI. I'm doing it for free. Kasi naniniwala ako na sila nilalabas nila yung katotohanan. Okay? So, kayo, anong ginagawa nyo? Una, yung sweldong natatanggap nyo is galing sa tax ng bayan. At ang mga tao dyan sa loob ng KOJC at ang KJO, nagbabayad yan ng tax. So, dapat protektahan niyo yung mga inosenteng bata at Pilipino. Huwag niyo silang hayaang masaktan or maharas or mabuli. Ang bulihin niyo, ang iharas niyo, yung mga binanggit na mga witness na sangkot sa pagnanakaw. Dahil nandun ang pera ng bayan. Yung perang yan, kunin nyo. Gamitin nyo dyan sa development ng ating kapulisan at ng kasundaluhan para hindi tayo nakaasa sa, alam mo yon, dayuhan. 'Di ba? Nakasandig tayo sa kadayuhan. Kaya lang Kathy, no, paano ko ba, yung paggawa kasi ng yung mga leaders kasi nila either ay duwag or namaleta, 'di ba? Kasi Pera. yeah. So, pero interesting kasi ito no. Pero very relevant itong nasa isip ko ngayon na yung the ability to commit yung crimes against the Filipino people, yung massive na pagnanakaw. Pagka isang maliit na organisasyon ang gumawa, grabe. Pero kapag gobyerno ang gumawa, grabe. Tapos yung kasi kinausap mo yung mga police, 'di ba? Ganito gawin nyo. Pero sa kanila hindi ganoon kasi according to Hannah Arendt, no, nangyari ito yung ba't kayang gawin ng gobyerno yung massive na crimes against the people kasi tapos nangyari yung police na, let's just say, mahal niyang bayan, mahal niya si Digong, mahal niya si Vice President, naniniwala siya sa demokrasya, 'di ba? Or kahit tanggalin mo na yung mahal si Digong at si VP. Pero kasi pumapasok siya sa opisina, no, sa PNP pagkatapos may meeting tayo kung paano titiktikan ang KOJC, ganyan ano, at tapos meron silang strategic whatever. Now my point is it all looks very legitimate kasi bureaucracia Bureaucracia, you can really tell yourself the lie na alam mo, trabaho lang talaga ito. Yung sinasabi ng Nicolas Torre na yan, trabaho lang ito, yung kinaladkad niya si Digong, di ba? Ay, oo. So, maling-mali yun.
for an ordinary police, no? For an ordinary police, sabi niya, kasi nga meron siyang semblance of government work eh. Kasi may meeting, may Correct. work. Siguro nag-workshop pa sila kung paano Gawin. marcha-marcha dyan sa KOJC, katulad nung ginawa nung Nicolas Torre na yan, di ba? So, ang napakahalaga, no, sinasabi ni Hannah Arendt, ay ang isang tao na soberenya siya. Marunong siya mag-isip ng independently na sasabihin niya, alam mo, mali na ito. Hindi na tama ito kasi mga ordinaryong mamamayan ito. I will not participate. Yeah. Diba? Yeah, totoo. Or may sasabihin, trabaho lang ito. Trabaho lang ito. Minamatay sa KOJC. Trabaho lang ito. Ang dami niyong pinagpupukpukpuk doon. Diba? Yeah. So that kind of evil is possible kapag ka ang individual members ng PNP or ng AFP ay hindi soberenya na tao. No, na he can think independently and say, I will not be part of this. Yeah. Tama. Hindi, ako nga panawagan ko sa mga juniors, yung mga bata dyan na hindi pa polluted ang utak na mga men in uniform is say no if it's wrong. If you know na mali yan, huwag kayong sumunod. Kasi si Cathy, pareho kami nito, fans kami ng AFP. Correct. Love na love namin mga sundalo, 'di ba? So meron kaming, so anong tingin mo, Cathy? What will it take for us, for soldiers and the police who are trained to follow their leader to step aside and be an independent person? Diba? Oo. Ako, ang tawag dito, una, maging leader talaga sila. Yeah. Yung maging totoong leader sila, as in. 'Di ba? Dapat, talagang manindigan sila dun sa kanilang isinumpaan. Kasi naalala mo nung may mga footage na lumabas yung si PRRD, kinikidnap na siya noon. Tapos may mga pulis na umiiyak, 'di ba? Tsaka may mga pulis na ayaw nila, 'di ba? Oh, yun yung Pero ako feeling ko, ano nagawa nung iyak mo? Tumayo ka ba? Tumindig ka ba? At sinabi mo ayoko. 'Di ba? Hindi ka gumanon eh. So anong gagawin namin sa iyak mo? Hindi yan kailangan ng Pilipino yung iyak mo. Ang kailangan ng Pilipino ay yung manindigan. at saka yung sinumpaan mo. Exactly. Diba, sinumpaan mo na poprotektahan mo ang saligang batas at ang Pilipino. Ayan na, sa harap mo na winawasak ang saligang batas, di ba? Walang due process si PRRD. Wala siyang warrant of arrest. So, pakiko dyan sa iyak ninyo. Oh. Diba? Dapat ang kailangan ay tumindig ka dyan na matibay at sabihin mo, ayoko. This Hindi is ako papayag dito. Tama. Huwag kayong susunod sa mali. Kasi yung pinagpagura nyo, yung nag-aral kayo, nag-training kayo, lahat yan basura. Kung hindi nyo kayang maging tapat na sundalo. 'Di ba? Baliwala yan lahat. Yung lahat ng ganyan yung naiisip ko pag nakita ko si Omet, pinaaral ka ng bayan, Omet Browner. Pinaaral ka tapos ganyan ka, basura ka, 'di ba? Diba? Pati ang asawa mo, ganun din, basura. 'Di ba? Grabe. No? So yun na nga, kasi yun yung kailangan na matanggal sa mga mas nakabababa ang posisyon sa military or sa kapulisan na di ba ang tinuro sa inyo sa eskwelahan is maging tapat sa bayan at protektahan ninyo ang bayan at sambayan ng Pilipino. Bakit ang nangyayari? Mas pinapriority niyong protektahan yung magnanakaw or yung gumagawa ng kamalian. At mukhang nagagamit na din kayo sa kasamaan. Bakit yung pinababayaan yan? Ako nananawagan ako dun sa mga asawa, sa nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, lola, lolo, kapatid na mga may kamag-anak ng kasundaluhan na ngayon na active, is gabayan ninyo ang inyong pamilya. Especially yung mga active ngayon, na sabihin nyo na mali. At dapat din, actually kahit nga hindi nasabihin, is dapat alam na ninyo yan mismo kasi nga iba yung sinumpaan ninyo di ba? Iba yung training ninyo dapat. Bakit nagiging criminal style na ang nangyayari sa atin? We're tolerating, tinotolerate nating kamalian. Kasi even ang sagot ng, marami tayong kakilala dyan
yung iilan dyan na leader na ang sagot, we cannot engage with politics. Sir, ma'am, politics to. Ang bilang military, politika po yan. Di ba? Akala pa nila pag sinabi nila yun parang ang talino nila, 'di ba? Yeah. Everything is politics now, from Everything. from your gasoline to the food that you eat, the prices, everything is Exactly. politics. And when Exactly. people say, I'm not into politics, kayo yung mga ginagamit ng mga Exactly. politician. If you're not into politics, okay, stop following the wrong, yung maling utos sa inyo. Also, Pwede sabihin, presidente, Yeah. subuhin nyo kay OJC. Ay, sir, we don't want to be part of it kasi hindi ho amin yan. yeah. Di ba? Kasi totoo naman, hindi naman nakaka-damage ang KOJC sa sambayan ng Pilipino. Sige nga, nakakatulong pa nga, daming natulungan. So anong ginagawa nyo? Ang habulin nyo again, yung mga kriminal, yung nagnanakaw sa kaban ng bayan, anong ginagawa? Nasaan si Martin Romualdez? Nakalabas pa rin. Try give. Olivar, tama ba? Yeah. Si Adrian Bersamin, yung assistant ni Saldico, si Saldico, yung listahan na sinabi niya mga congressman na nandyan, mga nakaupo, ba't di nyo lahat imbestigan? Doon kayo mag-focus kasi that's the welfare of the Filipino people and our country because pondo ng bayan yan. Nahihirapan kayo. Magkano sweldo nyo? Kayong mga kasunduluhan? Kakarampot. Eto mga to, kakapal na mukha, bilyon. Yung mga ginawang state witness, daan-daang milyon ang tinatalo sa kasino. Kayo kakarampot, isinasakripisyo niyo yung buhay niyo sa kakarampot na sweldo, tapos papagamit pa kayo sa mga magnanakaw na to. Kunin niyo yung perang yon, yung perang makukuha niyo, okay ako doon. Pag ninuli niyo yung mga yan, na-raid niyo yung mga bahay niyan, serve the country, sacrifice your life for our country, yun yung tama. Pag nasugod yung mga bahay niyan, na-raid nyo yung mga yan. Lahat ng pera niya, wala kang pakialam, inyo na. 'Di ba? Para sa military, sa kapulisan, inyo na. Pero yan ang gawin nyo, ipagtanggol nyo ang bayan. Bawiin nyo yung perang ninakaw sa atin. Yan yung dapat. Huwag nyong pagdiskitahan yung mga ordinaryong tao. Pagdiskitahan nyo, yan, tinuro na eh. 'Di ba? Ang dami ng witness eh. Inyo na yung pera. Wala akong pake. Basta pagtanggol nyo, hati-hatiin nyo sa sino man mga kasundaluhan dyan, bilyon yan, trilyon yan, bawiin nyo. 'Di ba? Inyo na. Deserve nyo yan kasi pagtatanggol nyo yung bayan. 'Di ba? Ako ganon. Sorry ako talaga, Doc Lorraine, ganon. Parang bawiin nyo, makita ko lang na talagang may mabawi, tapos kayong mga nagsakripisyo para hulihin yung mga magnanakaw niyan at mabawi ang ibang pera dyan. Para sa pamilya nyo, okay ako dyan. Wala akong problema dyan. Tapos, yung input pa, no, na nalaman ko, Yeah. sabi daw ni Lisa Marcos, makinig kayo mga sundalo, bakit ako matatakot sa iglesia? Do they have an AFP? I have an AFP. Sa madaling salita, ang tingin sa inyo ni Lisa Marcos, mga security guards niya kayo. Yes, wala silang kwenta. 'Di ba? Pero mo? Alam mo, kasi demonyong utak. Tsaka, ang sakit nun kasi kami, tingin namin sa inyo, mga bayani namin kayo. Correct. Heroes namin Oo. kayo. Tapos, yung pala, armed forces of the plunderers pala kayo. Diba? Exactly. Yung pala, ang tingin pala sa inyo, ang mga muchacho ng corrupt na addict pa. At saka, Oo. biro nyo, ang commander-in-chief nyo, addict. At saka, ang commander-in-chief ninyo ay nakikipagkuntsabahan sa CPP. Huwag nyo sabihin, hindi ninyo alam yon. Alam ninyo yon. Ilan na bang sundalo ang namatay? Ay. Tens of thousands dahil sa CPP, tapos kakampi ninyo itong nagtraidor sa atin. At saka hindi nilalabas ng mainstream media yan, Tataka ka. 'Di ba? Yung mga hindi nila hina-hype. Dapat yan i-hype. Kung talagang may malasakit sa inyo ang gobyernong ito, dapat yan ilabas na napakawalang hiya niya itong CPP na to. Na eto may ambush, na eto yung kakapost ko nga lang yesterday, 'di ba? Na may isang 5 taong bata. 'Di ba sabi ni DILG Secretary, safe ang Manila, ang Pilipinas. 5-year-old son of an ordinary citizen, Filipino citizen. Lumabas ng bahay kasi ang paalam niya sa magulang niya is maglalaro kasama mga kaibigan niya. After an hour, nagtataka sila, hindi pa nakabalik yung bata. Pero yung mga kalaro, nakabalik na. Ang bata, hinanap, natagpuan, Doc Lorraine. Nagilitan ng leeg, sinaksa. 5-year-old. Anong gagawin mo doon?
Tinanong yung bata, sino ba yung gumawa Drugs? nito sa'yo? Yes, sino gumawa nito sa'yo? Hindi ko po kilala. Bata ba? Hindi po. 5-year-old Doc Lorraine. Ordinaryong bata, walang kamalay-malay. Sino ba gagawa niyan, di ba, adik? Pinagtripan ka, binugbog yung bata, ginilitan mo ng leeg. That's what I mean, no? We have wildly incompetent Di ba? cabinet secretaries. Itong si John Vic Remulla, tuwing bukas ng bibig niya, puro pabida and laging throwing shade sa mga Duterte, napaka-insecure. Yes. Pero, di niya alam kung ano yung trabaho niya. Di ba? Hindi, at saka, alam mo, Doc Lorraine, sasabihin nila hindi sila takot sa Duterte. Mga walang yayang Duterte. Di pala kayo takot. Ba't di nyo mahintay ang 2028? Di ba? Bakit hanggang ngayon, simula 2023, hanggang ngayon, non-stop kayo sa paninira sa Duterte? Hindi pala kayo takot eh. Bakit di kayo maghintay? Kayo nga, nasa inyo ang tawag dito, COMELEC. Nasa inyo ang pera. Eh bakit on the dot kayo 24/7, ang trabaho nyo is batikusin ang Duterte. Tapos yung mga siraulong vlogger dyan na bayaran, tsaka mga troll na bayaran, pagtatawanan nila, di ba, yung kanilang debate or pang-iinsulto sa mga DDS or supporter ng Duterte or bumabati ko sa gobyerno is, yung tatay nyo, karton na lang. Karton na lang yun. Tanga! Dapat doon kayo mag-isip, karton, niyayakap, nagpapaselfie pa, minamahal pa, dinadayo all over the world. Karton na lang yun. Kayo, kinakahiya, iniiwasan, halos ayaw pansinin. Di ba sa nakakita na rockstar talaga si PR. Di karton na lang, minamahal, niyayakap. Di ba? Alam mo Ang yun? klase, no? Alam mo ba, Kati? Alam ko na yung pakiramdam ng rockstar kasi isang beses sumabay ako kay PRRD, pasok yun sa meet siya ng Philcoms sa Korea yata yon Yeah. or Hong Kong, hindi ko na maalala. So kasama ako pumasok ganun, tapos ganun sabi ko, ganun pala pakiramdam ni Mick Jagger. Parang rockstar. Tapos biro mo, akala ko tops na yon. Akala ko yun Yeah. yung biro mo karton? Cardboard cut up, tapos mahal nila. Yung nagkakaguluhan. Grabe, no? Talagang, di ba? Diba? So, talagang, bakit ninyo kaming pinagtatawanan? Kayo ang pinakakatawa. Katawa-tawa. Dahil losers kayo. Kasi flesh and blood ni Bangag, walang gustong lumapit habang itong karton ni PRRD pinagkakaguluhan at nagbiyahe pa. At hindi lang yan, Kati. Gumising ng 2:00 ng umaga para magluto ng pansit or whatever na dadalhin sa Dahig na hindi lang sa Dahig, all over the world. Vancouver, sa Seryosa, all over everywhere, Asia. Belgium. Saan? All over Asia, Korea, Yeah, Japan. all over Asia, di ba? All over Hindi the ko world. mapagtatakpan yung ginagawa ng mamamayang Pilipino all over the world. Amazing, no? Marami sineselebrate yung birthday. First ever president na sinelebrate every time na nagbe-birthday siya. 'Di ba? Buong bansa. Nakita niyan. Wala kayong magagawa. So, yung mga nagsasalita dyan na, yung karton yung tatay, mga tanga. Kayo ang Bobo, tanga, no? bobo. Di ba? Kasi, di ba? Talo kayo ng karton na tatay namin. Talong-talo kayo. Di ba? Dapat amaze ako doon na Super. alam nilang hindi nila makikita si PRRD na sa loob ng kulungan, they're not going to have any chance of seeing him. But he still went out. Yung iba nagpapagawa ng sarili nilang standee. Diba? Meron pang video doon na lumapit sila sa gate tapos tinatawag nila, tatay, naiyak naman ako. Di ba? Naiyak naman ako talaga. So imagine, all that trouble, yung bus na kung saan, Germany, whatever,